Ma, ano ba yung pinagkaiba ng happiness at ng joy? So, yun no, na ano nga ba yung pagkakaiba nila nung happiness sa joy. So, yung happiness pala is about getting what you want in the moment. Kung baga, ngayon may binili kang bagong iPhone, bagong kotse, masaya ka kasi meron ka nun di ba? Pero yung joy is a deep feelings pala. Kung ikaw ay kontento, sabi dito, joy is deep feeling of contentment. Kung kontento ka kung anong meron ka, is talagang mararanasan mo yung tunay na kaligayahan o kagalakan. Tulad nga na sabi nga, na kahit anong problema dumating sa'yo dahil may joy ka sa puso mo, 'di ba? May joy ka sa puso mo, lalo na sa paglilingkod sa ating Panginoon, in serving God. Ano man yung mga problema o struggles, is mapagtatagumpayan natin dahil nga may kagalakan sa puso mo kahit may mga problema dumarating. Okay. Parang katulad siya na every time kapag magsaserve tayo, happy tayo kapag nakuha natin yung gusto natin na binless tayo ng Lord. Happy tayo doon dahil alam natin na binibless tayo ng Lord. Pero iba pa yung joy na binibigay niya sa atin na kahit nagsasacrifice tayo sa isang bagay, katulad na sa paglilingkod natin sa Lord, through sa pagdadance natin, katulad sa mga dancers, kahit nahihirapan sila, kahit may pagod, pero yung joy na binibigay ng Lord is nandoon sa heart nila kasi yung passion nila at nagiging committed sila sa ginagawa nila. So, ganun pala. Iba pa pala talaga yung joy na kung ano yung meron sa atin na binibigay ng Lord. And yung happiness din na natatanggap natin sa mga bagay na meron sa mundo na to. So, ayun nga na, kung ikaw sa dance na nung kahapon na ano ba yung pwede ko maging sakripisyo bilang worship dancer sa Panginoon. So, na-realize mo yung mga training na pinagdaanan mo, na pinakita mo sa akin yung mga kalyo mo, kakatamburin. So, talagang nandoon. Pero, masaya ka sa ginagawa mo dahil alam mo sa Panginoon yan. So, tulad sa amin as usheret, no, sa church natin, na syempre sa everyday, hindi lang naman Sunday tayo nagsiserve, may Monday tayo, tapos may midweek tayo, na sabi ko nga kay Lord, ayoko maging burden, Lord, nung pag-a-attend namin ng church, kasi nga medyo malayo tayo doon sa church na pinag-anuhan natin, na gusto ko lagi tayong excited na umattend, 'di ba? Tapos kami as usheret, kailangan makita rin ng mga aaten yung ngiti sa namin sa mukha namin although minsan may pinagdadaanan tayo, pero pag nasa church na tayo, parang nasa set aside muna parang ang sarap magpuri sa Panginoon, 'di ba? Na yun nga na tulad ng tinuro nga ni Sister Cheka gabi, no, na nung inano niya yung joy ng acronym na nung sa J, maging example si Lord Jesus, sabi niya rito, Jesus set an example. Yan, Jesus set an example. So, kung si Lord nga naging set an example na hindi naman siya pinaglingkuran siya pa nga yung naglingkod sa atin, di ba, yung mga panahon na bago siya mapako sa krus ng Kalbaryo, grabe yung humility, yung sabi nga sa turo ni Sister Chen, yung panganganak pala, yung pinanganak siya, hindi naman siya sa magagarang ospital, kundi sa sabsaban. So yung humility na pinakita ni Lord Jesus Christ doon. At meron nga tayong isang verse na isi-share sa kanila, Ma. Ito ay yung sa John chapter 16 verse 24. Until now, you have asked nothing in my name. Ask and you will receive, that your joy may be made full. Yun. So, sa verse na yan, anong reflection mo sa John 16 verse 24? Para sa akin, kasi minsan nakakalimutan natin na mag-ask sa Lord kung ano ba yung nararamdaman natin. Na minsan feeling natin wala yung joy sa heart natin, pero nakakalimutan lang pala natin yung mga sacrifices din na ginawa ng Lord. Kasi yung pa lang, yung niligtas niya tayo sa mga kasalanan natin, isang joy na yun Kasi kung hindi dahil sa Lord, wala din tayo sa mundong ito. Wala tayo sa kinalalagyan natin,
kung paano natin siya nakilala. And yung isa pang joy na binigay niya sa atin, yung once na nag-ask na tayo ng help sa Kanya, nag-seek tayo sa Lord, ay yung kaligtasan na binigay niya sa bawat isa, sa mga anak ng Diyos, na makilala natin ang ating Panginoon. And yun yung pinaka great things na ginawa ng Lord sa buhay natin. And for me, ayun yung pinakamahalaga na joy na na-receive ko sa life ko, na naglilingkod ako sa Lord ngayon, at yung kung paano kabuti ang Panginoon sa buhay natin. Yun. So, syempre may mga struggles din tayo nararanasan. Syempre yung hindi maintindihan ng ibang tao na minsan akala nila na hindi na tayo nagkakamali. Pero nandun pa rin kasi nga nasa pa tayo, flesh pa rin tayo. Nandun pa rin yung struggles kung paano natin mapaglalabanan yung iba't ibang problema, no. So, ayun na sa pag tayo humingi, kasi tayo minsan, yung akala natin, ito kasi magpapasaya sa akin. Kaya minsan nakakalimutan na natin humingi ng guidance sa ating Panginoon, 'di ba? Kasi ito, Lord, ito talaga gusto ko, pero hindi pala kalooban ng Panginoon 'yon. So, minsan nagpe-fail, 'di ba? Yung isang napanood ko na sa niya, bakit parang ang yaman ko naman, ang dami kong pera, pero parang empty. Bakit siya empty? Kasi nga wala siyang Diyos sa buhay niya. Dahil yung mga dito sa mundong nakikita natin, anuman yung nakikita natin, at wala siyang Diyos sa buhay niya, talagang yung happiness lang yung mararanasan niya, yung temporaring kaligayahan niya. Hindi tulad sa atin na kahit simple yung buhay natin, may joy na nararanasan natin, na kahit may problema, alam ko, Lord, may gagawin ka. Alam ko, Lord, na itong problema na to ay ikaw ang kikilos. Diba may ganun tayo, confident tayo na man yung struggle na nararanasan natin, napapalitan to ng kagalakan galing sa Panginoon, basta lang magpatuloy lang tayo sa Kanya. Amen. And yun nga, guys, kaya patuloy lang tayo sa pagpe-pray sa Lord, sa pag-aas ng help natin sa Lord, and sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin and yung mga plano natin sa buhay. Lagi nating unahin ng Lord kung ano ba yung will niya sa atin. At ayun po, no, na sa atin po maging kontento po tayo kung ano pong meron tayo. Kumbaga, ito yung binigay ng Panginoon sa ating na pinaprovide niya yung mga pangailangan natin, nakakain tayo 3 beses sa isang araw. Diba, enough na yun na para magpasalamat tayo sa Kanya. Amen. So, ayun po, no, na sa bawat ginagawa po natin, yan, wag po, lalo na sa paglilingkod sa Panginoon, hindi tayo napipilitan lang, kundi makita ni Lord, diba? Mag-glorify si Lord sa mga buhay natin. Makita niya na excited tayong maglingkod sa Kanya, diba? Masarap talaga naglilingkod sa Panginoon ng totohanan, na hindi lang napipilitan, diba? Hindi rin tayo magiging masaya kung napipilitan lang tayo maglingkod, diba? So, ayun po, no, ito po yung aming verse of the day, yung John 16:24. Until now you have asked nothing in my name, ask and you will receive, that your joy may be made full. So yun lang, guys, lagi lang tayong manalangin at ibibigay ng Panginoon kung ano man yung gusto natin, basta kalooban niya. Amen. So yun lang po, at God bless everyone.